Hello guys, ito ang ating menu ngayon sa tanghalian. Ginisang ampalaya or bitter gourd. Hahaluan natin ang karning baboy. Yan ang ating mga rekado, kamatis, sibuyas at bawang. Pipit-pitin ko muna yung bawang. Pagkatapos kong pitpitin ay aking pipinuhin para mas mabilis siyang maluto pag iginisa natin. Ayan, ganyan lang ang ginagawa ko dyan sa bawang. Ganon din ang sibuyas. Meron tayo 2 maliliit na sibuyas. Sibuyas Tagalog kung tawagin. Sabi ng mga gagaling magluto, mas masarap daw yung sibuyas Tagalog. Ayan. Hinihiwa ko yan ng maninipis lang kasi maninipis lang naman ang hiwa ko sa ampalaya. Tapos, ganon din ang kamatis, hihiwain ko rin ng maliliit. Ang liliit ng tindang kamatis ngayon. Palibhasa sobrang init ng panahon, kaya maliliit din ang bunga. Kaya 3 pirasong kamatis yan. Dahil maliliit lang. Hinog na ng husto sa rep. Stuck kasi yan sa rep. Kaunti lang ang ating rekado kasi 1 piraso lang naman yung ampalaya. Good for 2 lang naman. Kami lang naman kasi ng aking bunso. Masarap din naman yung hinog na. Mas madaling ma-extract ang katas. Tapos, ang karning baboy natin, konti din lang. Kasi, pansahog lang naman, panggisa lang. So, hihiwain ko rin niya ng maliliit. Para mas mabilis lumambot. Panggisa lang naman, kaya maliliit lang. Ganyan lang. Madali naman yan actually maluto kasi malambot naman yan, bata pa. Ayan, ilalagay ko muna siya sa kawali pakukuluan. At pagluto na, saka tayo magigisa. Yan, pamamantikain muna natin yan. Yan, naluluto na. Pag nagmantika na yan, itatabi natin yan, igigilid. At para sa mismong mantika niya, doon tayo magigisa. Hindi natin yan pamamantikain ng husto kasi hindi rin naman maganda pag sobra ang mantika. Ayan o. Crispy na siya. So, itatabi natin at para doon tayo na magigisa. Ayan o, tama lang yung ganyang karaming mantika. Hindi na kailangan pamantikain ng husto ang karne. Ayan, inilagay na natin ang bawang. Pag kulay light brown na ang bawang, isusunod natin ang sibuyas. Hahaluin lang natin siya lagi para hindi nasusunog yung ilalim. Okay, inilalagay ko na ang sibuyas. At pagkatapos, ganun din ang gagawin natin, haluin din natin. Pag hindi kasi nahalo ng maayos, sunog ang iba, mapait. Ayan, inilagay ko na rin ang kamatis. Konting halo lang, isasama na natin ang karne. Ayan. Tapos, haluin ulit. Pagkatapos, pwede na tayo maglagay ng panimpla. Konting asin. Tapos konting seasoning. Oyster sauce. Konti lang. Hindi maganda yung marami. Ingatan natin ang ating kalusugan. Huwag tayo masyado sa seasoning.
kasi hindi maganda sa ating health. Okay, inilagay ko na ang ampalaya dahil luto na yung ating ginisa. So, wag muna natin hahaluin ang ampalaya hanggat hindi pa luto. Nilagyan ko konting sabaw kasi maganda naman yung may konting sabaw. Okay, tinakpan ko. Ayan, half cook na siya. Pwede na natin siya haluin. So, ganyan lang ang technique pag magluluto tayo ng ampalaya. Huwag hahaluin hanggat hilaw pa siya. Pakuluan muna natin kahit isang malakas na kulo. At ngayon, luto na ang ating ginisang ampalaya at pwede na tayong kumain.